Hello everyone! Welcome back to Paano Matuto Mag-English 101. In today's video, we are going to be talking about the difference between been and being. Before we get started, mag-review muna tayo. Saan ba galing yung salitang been and being? Itong been and being are all forms of the verb be. Okay? Ito yung pinakasalitang ugat ng verb na be. Kung ang pinag-uusapan natin ay present participle, ito yung pinaka-present participle ng verb na be. Ito naman yung tinatawag natin na past participle ng verb na be. Okay? So, dito tayo magko-concentrate. Ito yung dalawang ito na words ang ating pag-aaralan. Ngayon, kung gusto niyo pang malaman ang tungkol sa tinatawag natin na verb to be, at gusto niyo malaman kung saan pa ginagamit yung iba-ibang forms niya, I will link na lang po in the description below kung paano nga ba ginagamit yung verb to be. Okay? Mag-concentrate muna tayo sa two words na ito, yung been and being. Happy, you're Alright everyone, let's talk about the difference between being and being. Ano nga ba yung pagkakatulad at pagkakaiba ng dalawang words na ito? Kung kailan at kung paano sila ginagamit sa isang sentence. Pagdating sa being, ginagamit ito sa tinatawag natin na passive voice. Okay? Pagdating naman sa tinatawag natin na been, ay ginagamit din siya sa tinatawag natin na passive voice. Okay? So, parehas sila na ginagamit sa passive voice, pero ang pagkakaiba lang nila ay ginagamit sila sa iba-ibang tense ng verb. Pagdating dito sa being, ginagamit siya kung ang tense ng verb na pinag-uusapan ay present and past continuous. Okay? Pagdating sa been, pag ginamit ang salitang been sa passive voice, ang tense naman ng verb na pinag-uusapan ay nandoon sa tinatawag natin na present perfect tense, past perfect tense, at future perfect tense. Okay? So, yan ang pagkakatulad ng pagkakagamit ng salitang being at saka been. Kaya lang, magkaibang tense. Okay? And then, number 2 na gamit ng being ay ginagamit daw sa tinatawag natin na temporary state or behavior. Pagdating sa paggamit ng being sa tinatawag natin na temporary state or behavior, ang tense naman na ating pinag-uusapan ay may kinalaman sa tinatawag natin na present continuous and past continuous ng verb. And then, number 3 na gamit ng being ay ginagamit siya bilang isang gerund. Dito naman, pag-usapan natin kung paano ginagamit yung salitang been. Okay? So, pagdating sa tinatawag natin na perfect tenses, ginagamit ang salitang been. Okay? Matatagpuan natin ang salitang been pag ang pinag-uusapan natin ay mga perfect tenses. Ano ba yung mga perfect tenses na yan? Meron tayong tinatawag na simple perfect tenses, at saka perfect continuous tenses. Pag sinabing simple perfect tenses, yan yung tinatawag natin na present perfect tense, past perfect tense, at saka future perfect tense. Pagdating naman sa tinatawag natin na perfect continuous tenses, yan yung tinatawag natin na mga present perfect continuous tense, past perfect continuous tense, at future perfect continuous tense. Sa madaling salita, pag pinagsama-sama mo itong mga ito, andito siya matatagpuan sa tinatawag natin ng mga perfect tenses. Ang pangalawang gamit naman niya, katulad ng ating nabanggit kanina, ay ginagamit sa tinatawag natin na passive voice. Pero anong klaseng tense ng verb ang pinag-uusapan? Present perfect, past perfect, at saka future perfect tense ng verb. Number 3, na gamit ng salitang been ay ginagamit daw sa tinatawag natin na mga past tense modals. Katulad ng could have, should have, at saka would have. Okay? Kaya kapag may nakikita tayo na could have, should have, or would have, may kasunod na been. Okay? Could have been, should have been, would have been.
Para mabilis natin matutunan ang iba-ibang gamit ng salitang being and been, ay mas maganda guys na isulat natin ito sa ating notebook. Nang sa ganon, madali nating maunawaan at maintindihan. Mamaya, mabalik-balikan natin kung paano nga ba ginamit. Kasi ngayon guys, itong mga nakasulat na ito ay ating iisa-isahin. Nang sa ganon guys, maliwanagan tayo kung paano nga ba ginagamit ang two words na ito. Mas madali natin maunawaan ang iba-ibang gamit ng mga salitang been and being kung ating aalamin kung paano nagfa-function ang mga salitang ito sa isang sentence. Parehong ang mga salitang ito kasi ay nagpa-function as a main verb or as a helping verb sa isang sentence. Ibig sabihin, ang mga words na ito, been and being, ay parehong ginagamit bilang isang main verb or bilang isang helping verb sa isang sentence. But the question is, how do we figure out whether being or been functions as a main verb or as a helping verb in a sentence? Paano daw natin malalaman na yung mga salitang been and being ay ginamit bilang isang main verb or bilang isang helping verb sa isang sentence? Ano ba yung tinatawag natin na main verb? Pag sinabi nating main verb, ang other term po nito ay linking verb na kung saan wala tayong pag-uusapan dito na action word. Kung hindi, information. Kaya pag sinabing main verb or linking verb, tumutulong yung verb na ito para i-link yung other information tungkol sa subject o noun na pinag-uusapan sa isang sentence. Pag sinabi naman nating helping verb, ang other term naman po nito ay dinatawag nating auxiliary verb na kung saan tumutulong ang verb na ito para malaman natin yung verb kung ano yung tense niya. Past tense na ba siya? Future tense ba siya? Or present progressive tense? Yun ang rule ng helping verb sa isang sentence para malaman mo kung yung action ba ay tapos na o hindi pa. Okay, so bilang isang main verb sa isang sentence, meron daw palatandaan na yung salitang being ay ginamit bilang isang main verb kung ito yung rules, okay? Ito yung palatandaan followed by a noun or an adjective. Ibig sabihin, kung yung salitang being ay sinusundan ng isang noun or isang adjective, ibig sabihin, ito ay nagpa-function bilang isang main verb. So, for example, you are being smart. Okay? So, after ng being, okay, makikita natin yung salitang smart. Yung smart ay isang adjective. Okay? So, itong being ay nag-function bilang isang main verb. Okay? Thank you for being nice with my mother. Ibig sabihin, salamat sa pagiging mabait mo sa aking nanay. So, after ng salitang being, sumunod na yung salitang nice, na kung saan yung nice ay isang adjective. Okay? So, ito ay nag-function as a main verb sa isang sentence. Being a vlogger is interesting. So, ibig sabihin ng being a vlogger sa Tagalog, ang pagiging vlogger. So, after ng salitang being, sumunod yung salitang vlogger, which is, yung salitang vlogger ay isang noun. Okay? So, after ng being, sumunod yung pangalan. So, dahil pangalan ang sinundan ng salitang being, ito ay nag-function as a main verb sa isang sentence. Dito naman tayo, as a helping verb, ang sabi dito, followed by a verb. So, kung ang salitang being ay sinundan ng salitang verb, okay? Verb yung sumunod na word. Ito ay nagpa-function bilang isang helping verb. So, for example, the house is being sold. Okay? So, after ng salitang being, sumunod dito yung verb. Okay? Kaya, pag ganyan, yung pagkakasunod ng words, o ganyan yung formation or structure ng sentence, pagkatapos ng salitang being, sumunod yung verb. Ito, okay? Verb kasi yung salitang sold. Ito ay nag-function bilang isang helping verb. Okay? My computer is being repaired. Okay? Ang aking computer ay inaayos, ibig sabihin. So,
After ng salitang being, sumunod ang salitang repaired. Na kung saan itong repaired ay isang verb. Okay? Isang verb. Kaya ang pagkakagamit ng salitang being ay isang helping verb. Dito naman po tayo sa salitang been. Okay? Mapapansin natin na kung ano yung rules pagdating sa salitang being ay the same lang din dito. So, walang pinagkaiba pagdating sa rules. Okay? So, yung salitang been daw ay nagpa-function bilang isang main verb if it is followed by a noun or an adjective. For example, she has been my friend for a long time. Matagal ko na siyang kaibigan sa Tagalog. So, mapapansin natin yung salitang been, ang sumunod dito ay isang pangalan. Isang noun, ibig sabihin. Okay? Kaya ito ay nag-function as a main verb sa isang sentence. They have been busy since yesterday. Sila ay abala simula pa kahapon. So, mapapansin natin yung salitang been, ang sumunod na word ay adjective. Okay? Isang adjective. Kaya itong dalawa na ito, itong dalawang examples natin, ay nag-function as a main verb sa isang sentence. Tandaan natin as a main verb, wala tayong action word na pinag-uusapan. Kung hindi, ang pagkakagamit dito ng been ay nilink niya yung information tungkol doon sa subject na ating pinag-uusapan. So, yan ang rule ng main verb sa isang sentence. Yung salitang been ay nag-function as a helping verb if it is followed by a verb. Kapag ang salitang been ay sinundan ng isang verb, ang function niya ay isang helping verb. Okay? She has been reviewing her lessons for 5 hours. Okay? Salitang been, tapos sinundan ng isang verb. Okay? Kaya ito, yung salitang been ay nag-function as a helping verb in a sentence. I have been cooking since morning. Sa Tagalog, ako ay nagluluto mula pa kaninang umaga. So, gumamit tayo dito ng salitang been. After ng salitang been, sumunod yung isang verb. Okay, cooking. Ang cooking ay isang verb. So, ang pagkakagamit ng salitang been ay isang helping verb. Kasi tinulungan niya para ma-distinguish natin kung ano yung tense ng verb na pinag-uusapan. Katulad nito, she has been reviewing her lesson for 5 hours. I have been cooking since morning. Pareho na ang dalawang sentence na ito, ang tense ng verb na pinag-uusapan ay present perfect progressive tense of the verb. Kasi yung isang action ay nagsimula in the past at hanggang ngayon ay nagpapatuloy pa. Okay guys, let's check your understanding about the topic that I've discussed today. As you can see, meron tayong mga square na paglalagyan ng tamang sagot. Ang gagawin lang po natin, tinignan natin yung salitang been or being kung paano siya ginamit sa isang sentence. Kung ang pagkakagamit ng two words na ito ay bilang isang helping verb, ang ilalagay natin sa square ay HV. Ibig sabihin ay helping verb ang sagot. Okay? Kung ang pagkakagamit naman ng salitang been and being ay bilang isang main verb, ang ilalagay naman natin sa square ay MV. Ibig sabihin, ginamit yung mga salitang ito bilang isang main verb. So while answering this short quiz, you can pause this video and then you can play it again later after na masagutan natin ang quiz na ito.